kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang mapasok ang POGO o Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas ay kumubra ng napakalaking pera ang ating bansa dahil sa buwis nitong dala. Kaya marami ang pabor dito, lalo na ang mga nabigyan ng mga trabaho. Umakyat ang bilang ng mga incheck na pumapasok sa ating bansa dahil sila ang mga nagmamaniobra sa pagpapatakbo ng POGO. Habang tumatagal ay unti-unti nang nagsilabasa ng mga negatibong gawain ng mga nasa likod ng POGO. Ilang mga banyagang trabahante ng POGO ang kadalasang umiiskapo sa kanilang mga tinitirhan dahil sila pala ay sapilitang pinapagawa ng uri ng trabaho na labag sa kanilang konsensya. Ilang mga babae na ang naaabuso sa loob ng POGO at walang pinipili ang mga amo dito dahil mapalalaki man o babae. Kapag may hindi nagustuhan ang kanilang amo sa kanilang trabaho ay siguradong madadanasan mo ang kastiguhin at abusuhin. Pagpasok ni BBM bilang bagong pangulo ay doon na mas nabisto lalo ang masasamang gawain ng mga nasa POGO. Bistado rin ang ilang mga Pinoy na tumutulong sa operasyon ng mga sindikato sa POGO. Kaliwat kanan ang raid na isinagawa ng mga tauhan ng gobyerno hanggang sa napagdesisyonan na permanenteng isara na ang operasyon ng POGO. Sa ilang taong pamamalagi ng mga operators ng POGO sa ating bansa ay nagawa nilang makabili ng mga lupain at pinatayuan nila ng mga gusali kung saan doon nila pinapatakbo ang kanilang sindikatong operasyon. Kumpleto sa gamit ang loob ng mga gusali maliban pa sa mga mamahaling sasakyan na kanila ring nabili. Pero sa pag-shutdown sa kanila ay naiwan ang tanong na ano na ang mangyayari sa mga nabiling assets ng mga operators ng POGO. Sa pag-usad ng kaso ng gobyerno na inihabla sa mga nasa likod ng POGO ay napagdesisyonan ng Makati Regional Trial Court na ibigay sa pangangalaga ng gobyerno ang perang nagkakahalaga ng 189 million pesos na nadatna ng mga tauhan ng gobyerno ng kanilang salakayin ng isang POGO hub sa Pampanga. Maliban sa pera ay mapapasakamay din ng gobyerno ang mga gusaling ipinatayo ng mga operators ng POGO na nagkakahalaga ng bilyones. Ang matapang na judge na si Judge Antonio Ray Orteguera ng Makati RTC Branch 148 ang nag-issue ng desisyong ito noong April 24, 2025. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, hinihintay pa nila ang talagang kabuuan na halaga ng mga assets ng mga POGO operators na mapupunta sa kamay ng gobyerno. Kauna-unahan daw na nangyari na binaklasan ng mga ari-arian ng operator ng POGO at ibibigay sa gobyerno ayon sa spokesperson ng PAOK na si Winston Casio. Sa pag-raid ng PAOK sa POGO na ito ay kanilang natuklasan ang mga gawain na ito na labag sa batas ng gobyerno kagaya ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at Cybercrime Prevention Act. Notorious din ang POGO sa cryptocurrency at romance scams kung saan ang lisensyado nilang offshore gaming ay kanilang ginagamit bilang pangkuble sa kanilang totoong illegal na gawain. Libo-libong mga foreign national, ganun din ang mga Pinoy na umabot sa 129 na nagtatrabaho sa POGO ang nasagip ng mga taga-PAOK. Ang mga buildings ng POGO na ito na nirate ng gobyerno ay gagamitin raw ng pamahalaan para sa makabuluhan nilang mga plano na tiyak na makakapagbigay benepisyo sa mga Pilipino. Mabuti nga naman siguro ang ganitong hakbang imbes na sirain na lang dahil sa magiging malaking pakinabang ito para sa mga Pilipino kung anumang klase ng mga trabaho ang kayang madadala ng mga na-confiscate na mga buildings na ito. Sana ay hindi lang mga assets na pagmamayari ng POGO sa Pampanga ang kayang makuha ng gobyerno, kundi pati na rin sana sa ibang lugar kung saan may mga naipatayong mga gusali ang mga POGO operators. Ang nakuhang mga pera naman ay magkaroon sana ng tamang pag-turnover nito sa gobyerno at masisigurong hindi na naman ito makakain ng mga gutom na nasa pamahalaan na nagsiservisyo. Ikaw, naniniwala ka bang makakaltasan na naman ng mga buwaya sa gobyerno ang perang nakuha sa loob ng POGO? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.